Habang tayong lahat ay nakatuon sa Palestine at Ukraine, may mas malalim na laro na nangyayari sa likod ng kurtina. At ito ay maaaring magpabago ng balanse ng kapangyarihan sa buong mundo. Ang Estados Unidos at Iran, dalawang bansang hindi nagkakasundo sa loob ng mahigit 4 na dekada, ay muling nag-uusap. Pero huwag kayong maloko, hindi ito simpleng diplomasya. May third player dito na madalas nating nakakalimutan, ang Russia. Bakit ngayon biglang nag-uusap ang Washington at Tehran? Ano ang tunay na papel ni Putin sa usaping ito? At paano makakaapekto ang lahat ng ito sa ating bansa, sa Pilipinas, na nasa gitna ng West Philippine Sea tension at geopolitical crossfire? Ang katotohanan, walang pagbabago sa mundo na hindi konektado. Kapag may nangyayari sa Middle East, may epekto yan sa langis, sa ekonomiya, sa mga alyansa, hanggang sa ating sariling bakuran. Kaya kailangan nating maintindihan kung sino ang tunay na kumokontrol ng chessboard. Dahil sa mundo ng geopolitics, ang hindi nakakaintindi ay nawawalan ng kakayahang protektahan ang sariling interes. At tayo, bilang Pilipino, ay kailangang maging mapagbantay dahil ang mundo ay gumagalaw at kailangan nating makiusap o maiwan. Tignan natin ang malalim na konteksto ng nangyayari ngayon. Ang Estados Unidos at Iran ay may kasaysayan ng galit na nagsimula noong 1979, noong bumagsak ang Shah at umakyat ang Islamic Revolution. Mula noon, walang tunay na kapayapaan sa pagitan ng dalawang bansang ito. Pero ngayong 2026, may kakaibang development, nag-uusap sila. Hindi ito basta-basta. Kailangan nating tanungin ang sarili natin. Bakit ngayon? Ano ang nagbago? At higit sa lahat, sino ang nakikinabang sa usapang ito? Ang sagot ay hindi simple, at yan ang dahilan kung bakit kailangan nating mag-focus dito. Una sa lahat, kailangan nating maintindihan na ang US-Iran relationship ay hindi lang tungkol sa dalawang bansa. Ito ay tungkol sa buong Middle East, sa oil supply ng mundo, sa nuclear proliferation at sa global power balance. Kapag nag-usap ang Washington at Tehran, kasama diyan ang interes ng Saudi Arabia, ng Israel, ng China at syempre ng Russia. Ang Russia, sa partikular, ay may strategic interest na panatilihin ang Iran bilang kakampi laban sa Western influence sa rehiyon. Si Putin ay alam na kapag nag-collapse ang Iran dahil sa sanctions o sa military pressure mula sa US, mawawalan siya ng critical ally sa Middle East. Kaya ang ginagawa ng Russia ngayon ay hindi simpleng pagsuporta, ito ay active mediation, back-channel diplomacy at military support na nakadisguise bilang regional stability. Ang tanong na dapat nating itanong, ano ba talaga ang gusto ng Russia sa senaryo na ito? Una, gusto nilang manatiling relevant sa Middle Eastern affairs? Mula noong nag-intervene sila sa Syria noong 2015, naging major player na ang Russia sa rehiyon. Ang kanilang support kay Assad ay nagbigay sa kanila ng military base sa Tartus at Latakia, strategic positions na nagbibigay sa kanila ng access sa Mediterranean. Kung mawawala ang Iran bilang kakampi, mahihirapan ang Russia na i-maintain ang influence nila sa buong rehiyon. Kaya ang ginagawa nila ngayon ay pinapanatili ang Iran na strong enough para hindi sumuko sa US pressure, pero hindi rin masyadong aggressive para hindi mag-trigger ng full-scale war na hindi nila kayang kontrolin. Pangalawa, ang Russia ay gumagamit ng Iran-US tension para i-distract ang West mula sa Ukraine. Isipin natin ito, habang abala ang Estados Unidos sa negotiations at sa potential military planning laban sa Iran, nababawasan ang focus nila sa Eastern Europe. Ito ay classic Russian strategy, multi-front distraction. Kapag maraming problema ang US sa iba't ibang sulok ng mundo, hindi nila kayang mag-concentrate ng full resources sa isang theater. At ito ay exactly ang gusto ni Putin. Ang Ukraine war ay hindi pa tapos at kahit may ceasefire talks ngayon,
ang Russia ay kailangan pa rin ng leverage. Ang Iran crisis ay nagbibigay ng leverage na yan. Pangatlo, ang economic dimension. Ang Iran ay oil-rich country at kahit may sanctions, patuloy silang nag-export ng oil sa black market at sa mga bansang hindi sumusunod sa US sanctions tulad ng China. Ang Russia, na isa ring major oil exporter, ay may shared interest sa Iran na manatiling stable at productive. Kapag nag-collapse ang Iranian economy, posible na mag-flood ang market ng alternative oil sources na mas friendly sa West, at ito ay bad news para sa Russian oil prices. Kaya ang Russia ay may economic incentive na tulungan ng Iran na makasurvive, kahit through indirect means tulad ng technology transfer, intelligence sharing, at diplomatic protection sa United Nations. Pero huwag nating kalimutan ang nuclear question. Ang Iran ay may nuclear program at kahit sinasabi nila na for peaceful purposes lang, ang buong mundo ay alam na may potential military application. Ang Estados Unidos, syempre, ay ayaw na magkaroon ng Iran ng nuclear weapons dahil ito ay game changer sa Middle East balance of power. Ang Israel, na natatakot na threatened ng nuclear-armed Iran, ay patuloy na naglobby sa US para gumawa ng decisive action. Pero ang Russia? Ang Russia ay may kakaibang posisyon. Sila ay tumutulong sa Iran na mag-develop ng nuclear infrastructure through contracts tulad ng Bushehr nuclear plant. Pero at the same time, ayaw din nila na magkaroon ang Iran ng full nuclear weapons capability dahil baka maging too independent at hindi na controllable. Ito ay delicate balance na pinaplay ng Moscow. Tulungan ang Tehran enough para manatiling dependent pero hindi sobra para maging threat. Ngayon, ano ang nangyayari sa current talks? Based sa latest reports, ang US at Iran ay nag-uusap tungkol sa nuclear deal revival, sanctions relief at regional security arrangements. Ang original nuclear deal, ang JCPOA, ay na-abandon ng US noong 2018 under Trump administration at simula noon nag-escalate ang tensions. Ang Iran ay nag-accelerate ng uranium enrichment, ang US ay nag-impose ng mas mabigat na sanctions, at ang buong rehiyon ay naging powder keg. Ngayong 2026, may attempts para i-revive ang deal o mag-negotiate ng bagong framework. Pero ang problema ay trust deficit. Ang Iran ay hindi nagtitiwala sa US dahil sa history ng deal breaking, at ang US ay hindi nagtitiwala sa Iran dahil sa continuous support nila sa proxy groups tulad ng Hezbollah, Hamas at Houthi rebels. Dito papasok ang Russia bilang unofficial mediator. Ang Moscow ay nag-leverage ng kanilang relationship sa both sides para mag-facilitate ng back-channel communications. Pero make no mistake, ang Russia ay hindi neutral. Ang kanilang goal ay hindi world peace. Ang kanilang goal ay Russian interest. Kung makakatulong sa kanila na magkaroon ng prolonged tension na hindi naman umabot sa full war, gagawin nila yan. Kung makakatulong sa kanila na magkaroon ng temporary de-escalation para ma-reset ang chessboard, gagawin din nila yan. Ang Russia ay playing both sides at ito ay very dangerous game. Bakit ito importante sa atin dito sa Pilipinas? Kasi ang global geopolitical shifts ay hindi isolated events. Kapag nag-erupt ang Iran-US war, tataas ang oil prices worldwide. Ang Pilipinas, na dependent sa imported oil, ay direktang maaapektuhan. Ang ating inflation ay tataas, ang transportation costs ay tataas, at ang cost of living ng ordinaryong Pilipino ay tataas. Bukod dito, ang US military resources ay mariredirect sa Middle East, at ito ay ibig sabihin less presence sa Indo-Pacific, less support sa allies tulad ng Pilipinas sa West Philippine Sea dispute laban sa China. Ang China, sa turn, ay mag-take advantage ng distraction na ito para mag-assert ng mas aggressive moves sa South China Sea. Kaya ang Iran crisis ay hindi lang Middle Eastern problem, ito ay Filipino problem din. Ang Russia,
sa kanilang multi-front strategy ay nag-create ng situation kung saan ang US ay overextended, ang Europe ay divided, at ang Global South ay confused. Ito ay exactly ang gusto nila. Ang goal ay hindi necessarily manalo sa traditional sense. Ang goal ay mag-create ng chaos na sila lang ang marunong mag-navigate. At habang nag-navigate sila, nag-a-accumulate sila ng influence, ng leverage, at ng power. Kaya ang role ng Russia sa US-Iran crisis ay hindi simpleng supporting actor. Sila ay direktor na nag-orchestrate ng buong play mula sa background. At tayo, bilang audience, ay kailangan nating maintindihan ang script para hindi tayo maging collateral damage sa kanilang geopolitical theater.